Matapos ang malakas na pagsabog ay lumabas na ang ating bida at si Elder Lee sa ilalim ng lupa. Naging seryoso rin ang ating bida at napatanong siya kung gaano nga ba kalakas ang gusantong na ito dahil naging patag na ang mga bundok. Sa kabilang banda, lumabas na rin ang apat na magkapatid at ang mga ito ay hindi masaya. Kahit na si Violent Demon ay natakot rin dahil talagang halimaw ang kapangyarihan ng gusantong na ito. Dagdag pa niya na kung hindi dahil sa utos ng ating bida na magtago sila sa ilalim ng lupa ay tiyak na patay na sila ngayon. Agad na rin siyang tumayo at kanyang nasabi na talagang halimaw pa sa halimaw ang gusantong na ito. Sinabihan rin niya ang kanyang mga kapatid na hindi na nila maaaring hindi sundin ang halimaw na ito kahit pa inutos ng ating bida. Ngunit ang hindi alam ng apat ay nasa likuran na nila ang taong kinakatakutan nila. Ngunit patuloy pa rin si Violent Demon sa pagsabi na hindi na niya susuwayin pa si Gusantong dahil ayaw pa niyang mamatay. Naiinis naman na nagsaad si Gusantong na ngayon ay talagang nahuli na niya ang apat na ito. Natakot naman ang apat nang marinig nila ito. Mas lalong natakot rin ang mga ito nang biglang magtanong si Gusantong kung sino ang sumuntok sa kanya kanina. Inutusan rin niya ito na lumapit na sa kanya kung ayaw nilang mamatay lahat. Wala namang nagawa ang ibang magkapatid kundi ituro ang kanilang eldest brother. Nagdahilan naman si Violent Demon na hindi siya ang may pakana nito dahil may nag-utos lamang sa kanya. Agad naman na tinanong ni Gusantong kung sino ang nag-utos sa kanya na suntukin siya. Tinuro naman ni Violent Demon ang lokasyon ng ating bida ngunit bago pa man niya masabi ang pangalan ng ating bida ay bigla namang nawala ang kanyang boses. Nagtaka rin ang kapatid ni Violent Demon dahil hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa kanyang kapatid. Agad naman na natigil ang lahat nang dumating ang ating bida kasama niya si Elder Lee. Agad rin na niyakap ng ating bida si Gusantong at kanyang pinasalamatan ito dahil sa kanyang pagdating. Tiningnan rin niya ang apat upang tumahimik ang mga ito habang sinasabihan niya si Gusantong na kung hindi siya dumating ay tiyak na hindi na sila magkikita pa. Tinulak naman ni Gusantong ang ating bida kaya nagkunwari na lang ang ating bida kung may problema ba. Seryosong tinanong naman ni Gusantong ang ating bida kung bakit sila tumakas sa kanya. Nagtanong rin siya kung bakit sila gumawa ng array dito upang saktan siya. Lumabas naman ang pawis ni Elder Lee dahil alam niyang galit na ang batang ito sa kanila. Ngunit nagkunwari naman ang ating bida at kanyang sinabi na anong ibig sabihin ni Gusantong na siya ang may gawa ng array na ito. Nagtaka naman si Gusantong dito kaya napatanong siya kung hindi ba si Joe Fan ang gumawa ng array na ito. Umarte naman ang ating bida na talagang hindi sila ang gumawa ng array na ito dahil kahit sila ay natrap rin sa loob ng array na ito. Nagulat naman ang apat nang marinig nila ito dahil talagang matalino ang kanilang steward Joe. Kahit na si Gusantong ay hindi rin makapaniwala dito kaya napatanong na lang siya kung talaga bang natrap rin ang mga ito sa loob ng array. Ngumiti naman ang ating bida at kanyang nasabi na tama ang sinabi ni Gusantong. Dagdag pa niya na sa katunayan ay pabalik na sila upang dalhin sa kanya ang materyales nang matrap sila sa array. Mas lalong nagulat naman si Gusantong dahil natrap pala ang mga ito dahil sa paghahanap nila ng pagkain para sa kanya. Naisip naman ng ating bida na kumagit na si Gusantong sa kanyang pangluloko kaya tinanong niya ito kung alam ba niya kung bakit mayroong isang level 6 array sa bundok na ito. Ang dahilan nito ay dahil mayroong kayamanan na nakatago sa array na ito at ito ay isang 8th grade na materyales. Nagsaad rin ng ating bida na para lamang makuha ang pagkain na ito para sa kanya ay pinasok nila ang array kahit na alam nilang mapanganib ito. Ngunit sa huli ay natrap sila dito ng ilang araw, kaya talagang malaki ang pasasalamat niya nang dumating si Gusantong dito. Ngunit ngayon ay parang iniisip pa niya na tumatakas sila sa kanya kahit na nagpaalam na siya bago pa man sila magpunta dito na mawawala sila ng 3 araw upang makakuha ng magandang pagkain para sa kanya. Nahiya naman na parang bata si Gusantong dahil napagtanto niya na mali pala ang kanyang akala. Napangiti naman ang ating bida dahil talagang kahit na malakas ang taong ito ay bata pa rin ang isipan nito. Kaya mas mabilis lang niya na naloko ang batang ito. Napahawak naman si Gusantong sa kanyang ulo at kanyang nasabi na siya ang nagkamali dito. Ngunit bigla naman siyang napatigil nang maalala niya kanina ang nangyari. Kaya nagsaad siya na parang may mali sa sinabi ng mga ito. Tinanong rin niya ang ating bida kung paano nakagalaw ang apat na tokmo na ito sa loob ng array kanina kung talagang natrap sila doon. Ang malala pa ay nasuntok pa siya ng duwende na ito. Lumabas naman ang mga pawis ni Violent Demon na mapunta ulit sa kanya ang usapan, kaya napatigil na lang siya dahil hindi niya alam kung ano ang sasabihin niya. Nainis naman si Elder Lee dahil talagang malas lamang ang dala ng apat na to sa kanila ni Joe Fan.
Alam rin niya na plano na talaga ni Joe Fan na magpanggap na naghahanap sila ng materyales kapag hindi nagtagumpay ang kanyang plano. Ngunit ang mali lamang ay talagang nagawa pang suntukin ng apat na ito si Gu Santong at ang malala pa ay nagpakita pa sila sa kanya. Kaya talagang malaking problema ito kapag hindi nakaisip ng dahilan si Joe Fan para mawala ang galit ni Gu Santong sa apat na duwende na ito. Naisip rin niya na maaari rin nilang pabayaan na lang ang apat upang mawala na ang mga ito. Naging seryoso naman si Gu Santong habang hinihintay niya ang sasabihin ng ating bida. Napansin naman ito ng ating bida kaya nagtanong na lang siya kung may alam ba si Gu Santong pagdating sa mga array. Agad naman na nagsaad si Gu Santong na wala siyang alam sa mga ito. Nagpahayag naman ang ating bida na inaasahan na niya ito, kaya sa tingin niya ay hindi magiging mahirap na ipaliwanag niya sa kanya ang mga array. Nagtaka naman si Gu Santong kung ano ang pinagsasabi ng ating bida. Tumawa naman ang ating bida at kanyang sinabi na nais lamang niyang ipaliwanag sa kanya ang konsepto ng isang array. Pagkatapos nito ay agad nang sinabi ng ating bida na ang mga array ay nakakategorya sa 12 grado. May iba't ibang uri rin ng array tulad ng trap array, killing array at bewildering array. Sinabi rin niya na ang thunder array kanina sa bundok na ito ay isang killing array ngunit may taglay rin itong trappang array kaya sila ay natrap sa loob nito. Napagtanto naman ni Gu Santong na tama nga ang sinabi ng ating bida dahil ito ang nakita niya kanina. Nagpatuloy naman ang ating bida sa kanyang sinasabi at nagsaad siya na hindi lamang ito ang nandoon sa array dahil may taglay rin itong bewildering array. Kaya nagtanong ang ating bida kung napansin ba ito ni Gu Santong. Naiinis na sinabi naman ni Gu Santong na ibig sabihin ba ng ating bida ay nasa ilalim siya ng ilusyon kanina. Nagsaad din siya na hindi ito posible dahil hindi gumagana sa kanya ang mga ilusyon na ito. Nasabi rin niya na kahit magkamali man siya sa kanyang nakikita ngunit hindi siya bibiguin ng kanyang ilong. Nagsaad din siya na talagang sigurado siya na isa sa apat na ito ang sumuntok sa kanya at nagsaad pa ang mga ito na talagang natrap siya ng mga ito. Ipinaliwanag naman ng ating bida na hindi niya sinasabi na siya ang naligay sa ilusyon, sa halip ito ay kabaliktaran dahil ang apat na ito ang nasa ilalim ng ilusyon. Kaya tinanong niya ang apat kung talaga bang magagawa nilang atakihin si Gu Santong. Agad naman na nagpahayag ang apat na nasa ilalim lamang sila ng ilusyon kaya nagawa nilang atakihin siya. Kaya muli silang humingi ng paumanhin sa kanya. Naiinis naman na sinabi ni Gu Santong kung totoo nga ang sinasabi ng apat na duwende na ito ay sino ang tinutukoy nilang halimaw na pinagkamalan nilang siya. Agad naman na tinuro ng apat ang ating bida at kanilang sinabi na siya ang halimaw na ito. Nagalit naman ang ating bida dahil talagang walang mga utak ang mga ito. Nagtanong rin siya kung talaga bang siya ang taong nais nilang atakihin kanina. Lumabas naman ang pawis ni Violent Demon sa kanyang mukha at hindi na rin siya tumingin sa ating bida. Nagulat naman si Gu Santong sa kanyang narinig kaya napatanong siya kung isa rin bang halimaw tulad niya ang ating bida. Nagsaad naman ang ating bida na bago niya makilala si Gu Santong ay ito ang tawag ng mga tao sa kanya. Kasabay nito ay agad rin niyang nilabas ang kanyang mga pakpak. Nagulat naman si Gu Santong nang makita niya ang mga pakpak na ito. Nasabi rin niya na ito pala ang paraan ng ating bida upang makalipad. Akala niya ay gumagamit lang siya ng isang demonic treasure upang magawa ito. Napahawak rin siya sa kanyang mukha at kanyang nasabi na talagang matatawag rin siya na halimaw dahil parte ng katawan niya ang mga pakpak na ito. Nakahinga naman ng maluwag si Elderly at kanyang nasabi na talagang magaling ang ating bida dahil nabigyan niya ito agad ng solusyon. Kaya nasabi na lang niya na talagang nakakabilib ang ating bida. Kahit na si Joe Fan ay nakahinga rin ng maluwag dahil talagang malaking bagay na isip bata pa rin ang Gu Santong na ito kaya madali lang niya na napaniwala ito sa mga sinasabi niya. Napaisip rin ng ating bida na kung matigas ang ulo ng batang ito ay wala na siyang magagawa pa kundi tanggapin ang kanilang kamatayan. Ngunit bigla namang napatigil ang lahat nang magsalita si Gu Santong na kung talagang naghahanap sila ng isang grade 8 na materyales ay nasaan na ito ngayon. Napatahimik naman ang ating bida nang marinig niya ito. Nasabi naman ni Gu Santong na kung wala silang mabibigay na grade 8 na materyales ay ibig sabihin lamang nito na niloloko siya ng mga ito. Nagsaad naman si Violent Demon na winasak ni Gu Santong ang buong bundok sa suntok niya kanina. Kaya maaaring nawasak na ang materyales na ito kasabay ng mga bundok. Nagalit naman si Gu Santong at kanyang nasabi na kasinungalingan lamang yan. Ipinaliwanag rin niya na ang isang grade 8 na ingredient ay isang worldly treasure kaya tiyak na nagtataglay ito ng isang spirituality. Kaya alam niya na magtatago rin ng materyales na ito sa lupa upang hindi ito mawasak.
Nagdahilan naman si Violent Demon na maaaring tumakas na sa ilalim ng lupa ang materyales na ito pagkatapos ng pagsabog. Mas lalong nagalit naman si Gu Santong dahil alam niyang kalokohan lang ito. Nagsaad din siya na kahit magtago pa ang materyales ay maaamoy ito ng kanyang ilong. Kaya sigurado siya na hindi ito makakatakas sa kanya. Mas lalong nawala naman ang mga dahilan si Violent Demon kaya napatigil na lang siya sa kanyang pagsasalita. Sumigaw naman si Gu Santong na kung hindi nila ngayon mabibigay ang materyales na ito ay ibig sabihin lamang nito na nagsisinungaling lamang sila. Kaya kung hindi totoo ang mga ito ay tiyak rin niya na sila ang gumawa ng array na ito upang saktan siya. Mas lalong natakot naman ang apat nang marinig nila ito dahil mukhang sila na naman ang sasalo ng galit ni Gu Santong. Ngunit bigla namang napatigil ang lahat nang magsalita ang ating bida. Nagsaad din ang ating bida na tama ang sinabi ng apat na muntik nang nakatakas ang grade 8 na materyales matapos ang pagsabog. Ngunit dahil napansin niya ito ay agad niyang hinuli ito at nilagay niya ito sa kanyang singsing. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi niya naamoy ang aura nito. Kaya pagkatapos nito ay agad na ring nilabas ng ating bida ang materyales. Isang malakas na aura naman ang biglang lumabas mula sa materyales at kahit na ang apat ay nagulat dito. Natuwa naman si Gu Santong nang makita niya ito kaya muli siyang humingi ng paumanhin dahil mali ang kanyang hinala sa kanila. Halos ayaw naman bitawan ng ating bida ang materyales na ito ngunit nagulat na lang siya nang kunin ito agad ni Gu Santong. Kinain na rin ito ni Gu Santong at kanyang nasabi na kahit sila pa ang gumawa ng array na ito ay wala siyang pakialam dito hanggat meron lang isang grade 8 na materyales sa loob nito. Nasabi rin ni Gu Santong na sa susunod ay kahit may isang malakas na array pa ay papasukin niya ito hanggat ganito kataas na antas ng materyales ang kanyang makukuha. Nainis naman ang ating bida at kanyang naisip na wala nang susunod nito. Nagalit rin ang ating bida dahil ito lamang ang 8th grade na materyales ang meron siya na nakuha niya sa Drifting Flower Edifice. Ngunit ngayon ay naubos na ito ni Gu Santong. Nagsaad naman si Elder Lee sa ating bida na isipin na lang niyang isang sakripisyo ito upang hindi sila mamatay. Kahit na si Violent Demon ay hindi rin inaakala na mayroong isang 8th grade na materyales ang ating bida. Hindi rin nila inaasahan na ililigtas sila ng ating bida kaya nasabi na lang nila na talagang natouch sila dahil sa ginawa ng ating bida. Ngunit naiinis naman na sinabi ng ating bida na tigilan na ito ni Violent Demon dahil isa lamang silang investment para sa kanya. Nasabi rin ng ating bida na kapag hinayaan lamang niya ang mga ito ay mas malaking talo ang makukuha niya. Nasabi rin ng ating bida na sa ngayon ay kailangan nilang mapakalma ang Gu Santong na ito at mamaya na nila iisipin ng ibang plano upang makatakas sa kamay nito. Ngunit bigla namang natigil ang ating bida nang marinig niya ang isang malakas na kidlat. Nagtaka rin siya dahil alam niyang wala na ang Thunderstorm Mountain kaya napatanong na lang siya kung saan kaya nanggaling ang kidlat na ito. Nasabi rin niya na wala na ang mga ulap sa lugar na ito dahil nawasak na ito ni Gu Santong kanina kaya nagtataka siya kung saan nanggaling ang tunog ng kidlat. Ngunit bigla namang napansin ni Violent Demon na parang may mali kay Gu Santong kaya agad niyang ipinaalam ito sa ating bida. Nagulat naman si Joe Fan dahil hindi niya inaasahan na makikita niya sa ganitong sitwasyon si Gu Santong. Dahil sa ngayon ay nanginginig ito sa takot. Pinuri naman ni Violent Demon ang ating bida dahil talagang nagawa niyang talunin si Gu Santong na ito. Kaya nagtanong na lang siya kung anong lason ang binigay niya sa taong ito kaya nakaramdam ito ng matinding takot. Pinatahimik naman ng ating bida si Violent Demon at kanyang sinabi na wala siyang ginawa sa batang ito. Nasabi rin ng ating bida na mukhang maayos naman ang katawan ng batang ito. Kaya nagsaad na lang siya na mukhang may mali sa pag-iisip ng taong ito. Nagsaad naman si Elder Lee na sa tingin niya ay nakakaramdam ng matinding takot ang batang ito. Nasabi rin niya na noong nasa Regent State pa siya ay ito rin ang nagiging reaksyon ng mga batang martial artist sa kanya kapag tinuturuan niya ang mga ito. Kaya sigurado siya na naging ganito si Gu Santong dahil sa matinding takot. Ngunit nagtaka naman ang ating bida dahil kung talagang natatakot ang batang ito ay ano naman ang kinakatakutan niya. Bigla namang napatingin ang ating bida sa itaas at napansin niya ang paglabas ng isang lilang ulap. Naglabas rin ito ng isang malakas na lilang kidlat na siyang tumama sa paligid. Hindi naman dito natigil ang pagkidlat dahil mas lumaki pa ang butas sa kalangitan kaya nagulat na lang sila Elder Lee dito. Kahit na ang ating bida ay lumaki rin ang mata dahil ang butas na ito ay isa sa mga forbidden area ng kanilang mundo, ito ang Lightning Canyon. Alam rin ng ating bida na kahit sa kanilang imperyo ay walang sino man ang nais pumasok sa loob ng Lightning Canyon dahil mapanganib ang mga kidlat nito.
Ito rin ang lugar kung saan nanatili noon ang Heavenly Emperor na siyang matagal nang hinahanap ng ating bida. Nasabi rin ng ating bida na matagal na niyang naispuntahan ang lugar na ito ngunit hindi ngayon ang tamang oras upang pasukin niya ang lugar na ito. Nilabas rin niya ang itlog ng Thunder Skylark at kanyang naisip na ito lamang ang mga kidlat na maaari niyang magamit upang mapisa niya ang itlog na ito. Ngunit nagdadalawang isip siya dahil alam niya na mahina pa ang katawan niya upang gawin ang sugal na ito. Kaya agad na siyang tumalikod at sinabihan niya ang lahat na kailangan na nilang umalis sa lugar na ito. Agad naman na sumunod sa kanya ang 5 upang umalis ngunit natigil naman ang ating bida nang maalala niya si Gusantong. Nasabi rin niya kung nasaan na ang batang ito. Napatigil naman sila Elder Lee at ang 4 na magkapatid nang marinig nila ito. Agad din nila na tiningnan kung nasaan na si Gusantong at napansin nila na nandoon pa rin ito sa kinatatayuan niya at puno pa rin ito ng takot. Tumawa naman ng malakas si Violent Demon dahil talagang nawala ang angas ng taong ito. Nasabi rin niya na ngayon ay parang naging basang sisiw na ang demonyong ito. Naging seryoso naman ang ating bida at kanyang nasabi na alam na niya ngayon kung ano ang kinakatakutan ng batang ito. Hindi siya natatakot sa ordinaryong kidlat, sa halip ay natatakot ang Gusantong na ito sa kidlat na nilalabas ng Lightning Canyon. Tumawa naman si Violent Demon nang marinig niya ito at kanyang sinabihan ng ating bida na talagang hindi siya nag-iisip. Tinanong rin niya ito kung sino naman kaya sa kanilang mundo ang hindi natatakot sa Purple Lightning. Nasabi rin niya na kahit ang kanilang sect leader sa Demon Scheming Sect ay tatakbo agad palayo sa oras na makita niya ang kidlat na ito. Nagsaad naman ang ating bida na ibang takot ang nararamdaman ni Gusantong mula sa kidlat na ito. Ipinaliwanag rin ng ating bida na ang ibang mga tao ay nagkakaroon pa ng lakas na umalis dahil sa takot. Ngunit si Gusantong ay talagang nawala ng lakas dahil sa takot at ito ay parang naging isang bata. Kaya napatanong na lang ang ating bida kung ano kaya ang koneksyon nito sa loob ng Lightning Canyon. Kaya upang malaman niya ito ay agad na niyang inutusan si Elder Lee na mauna na ang mga ito sa kanilang clan habang ililigtas niya naman ang batang ito. Nabahala naman si Elder Lee nang marinig niya ito at kanyang nasabi na hindi maaaring maliitin ni Joe Fan ang Lightning Canyon. Nasabi rin niya na ikakamatay niya kapag tinamaan siya ng mga kidlat nito. Sumang-ayon naman dito si Violet Demon at kanyang nasabi na alam niyang kaya naman ni Gusantong na labanan ang mga kidlat na ito. Nasabi rin niya na ito na ang pagkakataon nila na makaalis sa kamay ng batang ito kaya dapat na nilang hayaan ito na mamatay. Naging seryoso naman ang ating bida at kanyang naisip na talagang walang kabutihan sa puso ng 4 na ito. Kaya agad na lang niyang sinabihan si Elder Lee na kung may mangyari man sa kanya ay siya na ang bahala sa 4 na ito. Nagsaad rin siya na huwag niyang hayaan na manggulo sa kanilang clan ang 4 na ito. Pagkatapos nito ay agad nang nagpunta ang ating bida kay Gusantong. Natakot naman si Elder Lee sa nais gawin ni Joe Fan ngunit wala na rin siyang nagawa pa dito. Kaya agad na rin niyang inutusan ang 4 na kailangan na nilang umalis. Nagtanong naman si Violent Demon kung paano na lang ang kanilang Steward Joe kapag umalis sila dito. Seryosong sinabi naman ni Elder Lee na alam niyang babalik rin ito sa kanilang clan. Kaya agad na silang umalis. Sa kabilang banda ay mas lalong lumaki na ang butas sa Lightning Canyon kaya mas lumalakas na ang mga kidlat na lumalabas dito. Agad naman na nilapitan ng ating bida si Gusantong at kanyang sinabihan ito na kailangan na nilang umalis upang hindi sila matamaan ng kidlat. Ngunit hindi naman nakasagot si Gusantong at kanyang nasabi na iligtas siya nito ng ating bida. Hindi naman ito narinig ni Joe Fan kaya muli niyang tinanong si Gusantong kung ano ang sinabi niya. Naiiyak naman na tiningnan ni Gusantong ang ating bida at hiniling niya dito na iligtas siya nito. Nagulat naman ang ating bida nang marinig niya ito, napatawa rin siya dahil alam niyang isang malaking pagkakataon nito. Kaya agad na niyang niligtas si Gusantong palayo sa lugar. Nasabi rin ng ating bida na kapag nakalabas sila sa lugar na ito ay tiyak na mas malaking gantimpala pa ang makukuha niya. Kaya nasabi na lang niya na mukhang magkakaroon na ng utang na loob ang batang ito sa kanya. Ngunit bigla namang napansin ng ating bida ang biglaang paglakas ng hangin na siyang papasok sa loob ng Lightning Canyon. Kaya nabahala na lang siya dahil hindi niya inaasahan ito. Tinanong rin niya si Gusantong kung mayroon ba siyang naiisip na maaari nilang gawin upang hindi sila mahigop ng Lightning Canyon papasok sa loob. Ngunit hindi naman nakasagot si Gusantong dahil nawalan ito ng malay. Kaya naisip na lang ng ating bida na mukhang wala siyang makukuhang tulong sa taong ito ngayon. Isang malakas na kidlat naman ang biglang tumama sa ating bida kaya nabitawan niya si Gusantong. Ngunit agad niya ulit itong sinalo at kasabay nito ay nagpatuloy na siya sa paglipad palayo sa lugar.
Natuwa rin ang ating bida dahil isang third grade na kidlat lamang ang tumama sa kanya dahil kung mas malakas pa ito ay tiyak na ikakamatay niya ito. Ngunit agad ring nawala ang ngiti sa mukha ng ating bida nang makita niya ang paglakas ng kidlat. Napagtanto niya na ito ay isa ng 4th grade na kidlat at ang malala pa ay parang hindi niya kayang iwasan ito. Kaya muli na naman siyang napasigaw sa sakit nang tumama sa kanya ang kidlat na ito. Lumabas rin ang mga dugo sa bibig ng ating bida at kanyang nasabi na habang pataas ng pataas siya papunta sa Lightning Canyon ay mas lumalakas ang kidlat na lumalabas dito. Kaya nabahala na lang siya dahil kung hindi niya magagawa nito ng paraan ay tiyak na mas mauuna pa siyang mamatay kaysa kay Gusantong. Kaya agad nang pinaikit ng ating bida ang kanyang mga mata upang mapakalma ang kanyang sarili. Kasabay nito ay agad rin na nilabas ng ating bida ang itlog ng Thunder Skylark at kanyang nasabi na susubukan niyang higupin ang mga kidlat na ito gamit ang itlog. Napansin rin ng ating bida na isang malakas na kidlat na naman ang lalabas sa butas kaya napaisip na lang siya na huwag sanang mawasak ang itlog kapag tinamaan ito ng kidlat. Umatake na rin ang mga kidlat na ito kaya agad na ring itinapon ng ating bida ang itlog upang maabsorb ito. Isang malakas na aura ng kidlat naman ang biglang pumasok sa loob ng itlog matapos itong tumama. Napansin rin ng ating bida na biglang nagkaroon ng biyak ang itlog, kaya agad na niyang ginamit ang kanyang Demon Transformation Art upang maayos ito. Agad rin na ginamit ni Joe Fan ang kakayahan niya upang ma-refine ang biyak sa itlog. Kaya natuwa na lang siya nang makita niya na parang gumagana ang paraan na ito.